Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ako, magkomento po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong putok na putok po ito nung mga nakaraang oras lang po na meron na raw po o nag-file na po na ikatlong impeachment po ng Vice President mga katambay. At nakapagtataka po, ang mga nag-file ng impeachment ay taong simbahan po ng Katoliko mga katambay. Kasama po ang mga pari po sa simbahan po ng Katoliko. At gayon din po, kasama rin po ang mga abogado raw po mula sa Union of People's Lawyers of Mindanao mga katambay. Pakinggan po natin ang balita na ikatlong impeachment galing pa mismo kasama ang mga kaparian ng Katoliko. Unbelievable, di po ba mga katambay? Pakinggan po natin. Sa kapapasok lamang na balita, inihain na sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Binubuo ng 12 complainants ang grupo ng mga pari ng Simbahang Katolika. Gayon din ang mga abogado mula sa Union of People's Lawyer of Mindanao. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption at iba pa ang grounds ng impeachment. Batay sa kinatawan ng grupo na si Attorney Amando Ligutan, i-endorso ang impeachment complaint ni na House Assistant Minority Leader Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at AMD's OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colyada. Hanggang sa kasalukuyan, nasa tanggapan pa ni House Secretary General Reginald Velasco ang unang dalawang impeachment complainants o complaints na inihain laban kay VP Duterte. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito Ang Balita. Yan po mga tambay, may mga ibang detalye pa yan. Pero komentuhan na po natin mga tambay yung ibang detalye bago pa ilabas ang ibang detalye mga tambay. Nakakaano lang po, no? Simbahan, Katolika, mga pare, walang nakikitang ibang korupsyon mga tambay. Ang nakikita lang din po na simbahan at mga kaparian at kasama po ang grupo po ng mga lawyers po daw sa Mindanao mga katambay. Ito po, sila po yung mga naghain po ng ikatlong impeachment na mababasura na naman ito mga katambay. Kasama po sa mababasura mga katambay. Ang impeachment. At talagang pati po ang ating mga kaparian ay talagang nakisawsaw na po mga katambay. Ang kaparian po ng Katolika o Katoliko mga katambay. Ibang klase, no? Wala po silang nasisilip na anomalya o korupsyon sa bagong Pilipinas. Ang tanong po ni Kamanong, komento ni Kamanong, kasama rin kaya ito sa sinasabi ni Banat Bay? Mga tambay, kasama rin kaya? Nagtatanong lang po mga kababayan. Kasi wala po nakikitang korupsyon eh. Talaga nakatutok lang po sila sa Vice President. At ano po ang sinasabi po ng mga kaparian at mga abogado po na mga lawyers ng grupo po ng nasa sekto po o sinasabing nasa Mindanao mga kababayan. Ano po yung sinasabing plunder, perjury at bribery mga katambay. Panunuhol, kasama na rin po yung pagnanakaw, pandarambong, at syempre, marami pang iba. Kasama na rin dyan ang pagsisinungaling, mga katambay. Ibang klase, no? Pero bago natin komentuhan, no? Kasi po, para po yatang bulag, pipi at bingi na rin po yata ang Simbahang Katolika, mga katambay. Tingnan po natin. Kasi wala po nakikita ang corruption na dapat po, ito po ang dapat po na i-impeach. Yung mga meron pong hawak na ebidensya, ang pamilya Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte, meron din po siya mga ebidensya Pero wala po investigasyon dito. At hindi rin po nakikita ito ng Simbahang Katolika mga katambay. Yung mga anomalya sa gobyerno na kay lalaki. Napakaraming numero po mga katambay. Ang pakinggan po natin mga katambay. Pakita po natin sa mga kaparian at sa mga abogado po ng nasa Mindanao mga katambay. Tingnan nyo po mga katambay. Ito po walang nakita ang kaparian dito mga katambay na mga bilyon-bilyon at napakaraming pera na
na hindi pa po ito iniimbestigahan. Walang investigasyon pa po ito. Yung mga sinabi po ni dating Pangulong Duterte. Dapat po ito po ang dapat na impeach o ma-impeach, mga kababayan. Komento na inyong lingkod. Tingnan po natin. Balik tanaw natin ulit. Isang dali lang po. Ayan. Lahat kayo, mayuwi kayo ng 5,000 cash. Will also receive a check worth 200,000 pesos. Ang gobyerno na ito, walang project. Saan ang pera namin? PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan, 29 billion na lang. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, may 5,000 kayo ngayon. Kita ko sa CCTV ko rin. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. Lahat kayo, mayuwi kayo ng 5,000. Hindi pa po kasali dyan, mga kababayan, yung flood control, di ba? Yung issue po ng flood control na hindi bababa sa 1.4 billion ang ginastos po everyday na wala pong nahita ang mga Pilipino dyan. Tayo, puro pagbaha po ang nahita natin dyan. At yung napakalaki po na issue na ginto sa Central Bank na hindi po yan na tinututukan po na investigasyon din. Ano na nangyari sa ginto? Tunilada daw po ang ibinenta, mga katambay. Hindi rin po nakita na makaparian yan. Yung mga ganyan pong kalalaki na anomalya po yata, mga katambay, na hindi po ba ito pwedeng impeach? Wala po bang impeach na magaganap dito, mga pare? Mga sa simbahang Katolika? Mukha yatang natutulog sa pansitan ng mga kaparian natin, mga kababayan. Ibang klase po. Nakakagulat lang po na simbahang Katolika ay talagang sumausaw na rin po sa pamumulitika sa Vice President. Ang hirap lang po ay wala pong nakikita ang kaparian ng mga anomalya ng gobyerno. Ito pa po, mga tambay, isisingit lang po natin. Ito pa po, hindi rin po nakita ng kaparian, mga tambay, ang Pangulo ng Pilipinas ay may issue rin po ng droga. May issue po ng droga po na ang mga Pilipino ay naiinip na po na ito po ay patunayan ng Pangulong Marcos na hindi po siya gumagamit ng droga. Kasi ang mga Pilipino naman ay hindi naniniwala po na gumagamit ang Pangulo ng droga dahil nga po hanggat hindi siya nagpapadrug test. Di po ba? At wala naman po sa itsura ng Pangulo ng Pangulo ng bansa na gumagamit ng droga. Normal po eh. Normal po ang itsura ng Pangulo. Tingnan po natin, mga tambay, at kalat na kalat po ito sa social media. Tingnan lang po natin. Meow, 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 meow. Tanong ko ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Kasi, Ari kig gig gig, ari kig gig gig, ari kig gig gig, ari kig gig, ari kig gig gig, giwi giwi, ari kig gig gig, ari kig gig gig, ari kig gig gig, meow 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 meow, meow 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 meow, meow meow meow, meow meow meow, Kaya nga
po mga katambay, di ba? Talagang hindi pwedeng impeach ang bagong Pilipinas. Wala po kasing ground na pwedeng impeach ang Pangulo, ang Speaker ng Kamara, mga katambay. Wala po kasi lang bahid na anomalya, pati sa issue ng droga, wala po yata. At wala rin po korupsyon ang mga ito, mga katambay. Lalo po ang Speaker, ang Pangulo, flood control, ang First Lady, na pinaputok po ng Vice President na walang investigasyon po ginagawa ang Kamara dyan sa mga pinasabog ng Vice President. Tanging ang nakakita lang po ng korupsyon ay ang mga simbahang Katolika dito sa pangatlong impeachment po na, na ipinasa po nila sa Kongreso, mga katambay. Pero may sagot naman po ang Vice President dito po sa mga nag-impeach po sa kanya, sa mga nagpapabagsak po na siya po ay talagang matanggal na sa politika sa ating bansa. Dahil 3 impeachment na po ito. Ayan, meron naman po, masaya naman po ang sagot ng Vice President. Kasama na po ang kaparian, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang Vice President sa kanyang pagbati sa mga detractors po niya, mga katambay. Pakinggan po natin. Maiksi lang po to. Merry Christmas and a Happy New Year! Go! Merry Christmas and a Happy New Year! Go! Merry Christmas and a Happy New Year! Ayan, mga kababayan. Narinig po natin ang ating Vice President. Binati naman po kayo, mga kaparian, mga abogado, at yung mga sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF na nag-file din po na impeachment po sa Vice President, mga katambay. Nakita po natin ang walang ka-ground na Pangulo, Speaker, at marami pang taong gobyerno katulad po ng institusyon ng Kamara. Wala pong ground na impeachment na haharapin po ang mga ito. Maliban lang po talaga sa Vice President. Ayon po yan sa simbahan Katolika, mga tambay. Kasama po ang grupo po ng mga abogado, lawyers na nasa Mindanao. Hindi naman po lahat ng nasa Mindanao ay kritiko o detractors po ng Vice President, mga tambay. Kaya dito po nagulat po tayo. Lalo po si Kamano, talagang sila pa talaga nagpupush na ma-impeach ang Vice President ng bansa. Sa dami po na kumakalat, anomalya, mismo ang dating Pangulong Duterte ay may pasabog din pong napakalalaking pera, numero na anomalya dito po sa bagong Pilipinas. Pero never po itong nakita at narinig at napanood ng mga kaparian po natin, mga katambay. Bakit kaya? Dahil kaya meron kasing mga issue rin, matagal, napakahabang panahon na ang mga kaparian ay nai-involve din daw po, di umano, na ito rin daw po ay sumusuporta. Mahabang panahon na ito po ay issue na ang simbahang Katolika, mga kaparian, mga kamadrihan, ay may simpatsya o sumusuporta daw po ito, di umano, sa mga CPP, NPA, NDF, mga katambay. Sa haba ng panahon na po itong issue. Kaya nga, gusto po itong tuldukan ng Vice President, di ba? Kaya nga po siya humingi ng confidential fund sa inaprobahan ng Pangulo ng Bansa dahil gusto niyan tutukan ang mga ito. Lalo po ang lumalaban po sa gobyerno, ang CPP, NPA, NDF. Diyan niya po talaga ginamit ang kanyang confidential fund. Lalo nung siya ay maging DepEd Secretary, tinutukan niya po yan. Lahat po ng bansa, buong bansa po, tinutukan niya na itong grupo na ito, na talagang ang ating mga kabataan, elementary hanggang high school, ay talagang bine-brainwash ang mga murang isip ng ating mga anak para po makuha nila at maging kasapi po ng sinasabing grupo na makakaliwa. Kaya nga po ang Vice President ay talagang maraming magiging kalaban ito. Unang-una, yung kanyang gustong wakasan na ang grupo na ito, sila mismo ang nakikita ng taong bayan na talaga nagpapabagsak sa kanya. Kasama ito ng gobyerno dahil nakikita po ito ng Vice President. Mismo ang Vice President na nagsalita, di ba? Kasama na raw po, kaalyado na, kagrupo na ng institusyon ng Kamara
ang sumusuporta raw po sa makakaliwang grupo at ang kaliwang grupo. Ang CPP, NP, NDF kasama ang Makabayang Black, mismo ang Vice President na nagpatotoo niyan. Nakaalyado na raw po yata, mga katambay, nakasama po ito doon po sa sinasabing nag-aambisyon na maging Vice President, maging Pangulo, maging Prime Minister, na tanging siya lang ang magiging hadlang nito, ang Vice President, sa pangarap ng tao na ambisyoso dahil hindi niya kayang talunin sa malinis na halalan ang isang Sara Duterte. Kaya gagawa ng paraan kahit pa ito marungis, mga katambay. Kaya ganyan po nakikita po natin, tinatamnan ng mga issue, pero hirap na hirap naman po sila. Kasi pag ito'y dinala nila sa impeachment, taong bayan, matutuklasan ng taong bayan kung sino talaga ang korap, sino talaga ang magnanakaw sa gobyerno. Maririnig po yan. Kaya nga po, hirap na hirap po nilang dalin. Di ba? Pati mga senador, ano sinasabi? Basura lang yan. Basura lang yan, impeachment na yan. Di ba? Kasi nga, pati sila tatamaan. Tatamaan ng dalawang institusyon, number one. Tatamaan ng dalawang institusyon dahil pera na po pinag-uusapan. Yung impeachment, pera pinag-uusapan dyan. Kaya po yan, lalabas po talaga ang kaperahan dyan, mga katambay. Dahil unang-una, dadalin mo sa confidential fund. Halos lahat may confidential fund. Isi-single out mo lang ang isang Vice President. Hindi katanggap-tanggap yan sa mga Pilipino. Real talk. Hindi katanggap-tanggap yan. Ang Vice President, tututukan mo sa kanya confidential fund na 125 million. Samantalang ang isang Pangulo ng Pilipinas ay 4.56 billion ang ginastos niya sa loob lang ng isang taon. Pero wala pong yaw-yaw dito at walang investigasyon ang institusyon ng Kamara. Sa tingin nyo, ganun nakatanga at kabobo ang mga Pilipino? Hinahabol mo yung 125, pati yung budget ng DepEd, samantalang ang mga pondo nyo, bilyon-bilyon. Yung ginawa nyo sa BICAM, yung 16 billion na ang pondo nyo, dinagdagan nyo pa sa BICAM ng 17 billion mahigit. Tapos lumobo ito ng 30 plus billion. Walang investigasyon. Tanging sa Vice President lang. At yung inyong programa na ayuda, meron ng programa ang gobyerno, nahandyan ang 4Ps. Nahandyan na ang 4Ps, pero gumagawa pa kayo ng another ayuda programa. Bakit? Walang korupsyon ayon sa inyo. Walang korupsyon. Diba? Isang damukal na ayuda. Tapos ngayon, i-impeach natin ang isang Vice President na ang programa ng Vice President ay nakakatulong at hindi ka tutulungan at hindi ka tuturuan na maging tamad. Tuturuan kang maging progresibo ang iyong buhay. Tuturuan ka pang magnegosyo. Di ba? At yung programa ay kapaki-pakinabang. Tuturuan kang magnegosyo. Hindi ka tuturuan maging tamad, mga katambay. At isang damukal lang programa. Opisina pa lang, offices pa lang, ng satellite offices pa lang ng Vice President. Luzon, Visaya, Mindanao. I-impeach mo. Samantalang yung napakalalaking korupsyon na pinaputok ni dating Pangulong Duterte. Mga katambay, saan napunta ang bilyon-bilyong pera natin? Inimbestigahan po ba yan? Di ba? Bulag po dyan ang Katolika eh. Ang simbahang Katolika, mga kaparian, bulag. Wala po silang nakita. Mas nakita nila yung confidential fund na 125 million at yung pondo po sa DepEd, mga katambay. At yung pondo sa DepEd, magkakaproblema po sila dyan. Lalong-lalo ang First Lady at ang Speaker ng Kamara, magkakaproblema pagka yan ay binuksan sa impeachment. Dahil lalabas po dyan ang dinagdag nila. Ang dinagdag nila sa pondo. Yung proposal budget o proposed budget ng Vice President nung siya'y secretary ng DepEd, di po ba? 2 taon, kinargahan ng 2 tao raw po. How many billions, mga katambay? Bubuksan po sa impeachment yan. Makikita po yan, dokumentado po yan. Ilang bilyon ang nilagay nila extraordinary dyan, ayon na sa Vice President. At lalabas din po dyan yung pondo ng DepEd
ay meron din pong kinalaman ng isang First Lady. Ayon na rin sa Vice President, mga Katolika, mga pare. Hindi nyo po ba alam? Sangkot po ang First Lady sa kaperahan ng DepEd dahil mismo tinawagan ng First Lady para po may kumulekta yata ng pera, utos ng First Lady sa DepEd. Yan ang pinasabog ng Vice President. Tapos i-impeach nyo, mauungkat lahat yan. Bubuksan lahat yung issue na yan. Pera sa DepEd, confidential. Mga kababayan, sa tingin nyo, ipupus ito ng Kamara at ng Senado at ng Pangulo. Ipupus nilang ma-impeach pag-usapan ang pera, mga kababayan, na-involve sila. Sige nga, isip-isip. Kaya nga pinagtatawanan lang sila ng Vice President. Binabati pa nga kayo ng Merry Christmas, Happy New Year ng Vice President. Di po ba? Chill-chill lang ang Vice President sa inyo. Chill-chill. You know, walang kinatatakutan ng Vice President. Gawin nyo ng gawin. Bilisan nyo na. Iniintay na nga ng Vice President yung inyong impeachment para po mapaliwanag niya na yung issue na binabato nyo sa kanya. Lalo sa kaperahan ng bayan. Bakit pinagtagal nyo pa? Puro release lang kayo sa media. Ang ginagawa nyo, media mileage. Nakatabay, puro media mileage. Walang aksyon. Hindi nyo kayang takutin ang Vice President. Nada. Never. Dahil kumpleto siya sa ebidensya. Ayaw nyo lang itong imbestigahan, mga congressman. Kasi kayo ang puputukan. Kaya, ginagamit nyo po yata ang makakaliwang grupo. Hindi nyo po ba napapansin? Halos karamihan na nagpapay ng impeachment sa Vice President, puro sumusuporta po yata sa CPP, NPA, NDF. Hindi nyo po ba napansin? Napapansin ni Kamanong eh. Bakit kaya? Kaalyado. Mga kababayan, muli po si Katambay Manong, kinumentuhan po natin ang isa na namang basura na impeachment kasama pa ang kaparian ng Katolika, Simbahang Katolika. Nakakahiya. Nakakahiya po ito. Ako po nahihiya para po sa Simbahang Katolika na meron po tayong mga kaparian na nai-involve po sa ganitong sitwasyon na nagiging bulag po, pipi at talagang bingi. Bulag, pipi at bingi sa katotohanan, mga katambay. Nabulag na po ang mga kaparian po sa Katolika natin, sa Simbahang Katolika, sa nangyayari sa ating bansa. Bulag na bulag. Ang tanong, how much? How much kaya, mga katambay? Ang sinasabi nga ni Banat Bay, how much? Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, and subscribe and comment. Thank you po, mga kababayan. Ingatan nawa po sa muli. Paalam. Bye-bye.